Welcome sa aking lesson today about financial analysis, specifically as disbursement budgeting. We are now in lesson number 8, the 8th installment of our lesson. You can recall, guys, last meeting sa ating lesson, we talk about cash receipt, direct materials budgeting, overhead budgeting, direct labor budgeting, and cash receipt budgeting. Yan ating pinag-usapan last time. And today, let's continue the lesson. Cash disbursement naman ngayon natin pag-usapan. Kung nakaraan, we talk about the cash coming in to the company. Ito naman ay those cash going out of your company. So, mga dinidisburse nating mga cash. And ayan, once again, that is my name, my credentials. Hoping that you can learn from me, people. And before I continue, pwede ba mag-request to click the subscribe button. Please support my small channel. I will start by presenting to you the topics to be covered for today: cash disbursement budget, cash budget collections and disbursement, financing and repayment, and budget administration. And this is for the subject financial analysis and reporting para sa mga financial management students. Yan, para magamit sa inyong mga lessons and ultimately to be used sa mga small startup businesses after you are done with your university lives. And after the topics that we covered, meron din akong mga objectives to achieve all these learning outcomes after you are done with the lesson. These are the things that you are capable of doing. Understand the cash disbursement process, identify cash inflow and outflow, learn to track and record cash inflows, and learn to calculate and interpret interest rates, for example, fees, and the total cost of financing. So ito yung ating mga target outcome for the lesson. And let us start with this one, the cash disbursement budget. Siyempre, pag ikaw magne-negosyo, it is really needed to budget. Yung perang tinatanggap, you forecast your cash receipt, and at the same time, you should also forecast yung mga perang palabas, for example, direct materials, direct labor, overhead, financing, interest, payment, and karang babayaran sa mga materials. I have a data here. Just take note, guys, we are consistent. The name of our company is Breakers Business. Ating data today, Breakers pays 40 cents per pound for its materials. You can recall sa ating last topic, binudget natin or finorcast natin kung ilang mga pounds ng materials yung ating gagamitin sa ating business, na mga direct materials na gagamitin sa ating mga business. That was in lesson number 7 in our lesson 8. Ngayon naman, yung mga na-forecast natin or na-budget natin mga pounds of materials last meeting ay pepresyohan na natin. Bibili na natin isa sa labas. Of course, we don't have the materials inside, but we're going to outsource those from outside suppliers. No? Kaya meron pa ditong mga suppliers doon natin, we're going to pay them 40 cents per pound. So, bawat pound kailangan nating materials sa ating products, 40 pounds, 40 cents yung ating babayaran. In the second data, 1/2 of a month's purchases are paid for in the month of purchase, while the other half, the balance, is to be paid in the following month. Sa ating materials na bibilhin from suppliers, na babayaran natin yun eh. Of course, we don't pay cash sa ating mga suppliers, right? A good businessman, we can purchase on credit. So we should purchase them on credit. We don't always pay cash.
para yung mga cash na ating matitipid from not paying down payment, pwede natin gamitin pa sa mga mas urgent na mga purchases para mas liquid tayo pag marami tayong hawak-hawak na cash. So we don't really pay on cash always. Third, data, no discounts are available. Ibig sabihin, wala tayong in-avail na discount. The suppliers does not give us a discount. The fourth, data, the March 31 accounts payable balance is $12,000. So take note, guys, we should prepare because budget for the second quarter, that is from April to June, so 3 months now, April, May, June. And since we are not paying cash always, kung katapusan ng March, meron tayong balance na utang. Once again, pag sinabi natin accounts payable, those are the utang or the debt of the company. So, we are not paying on cash, so ibig sabihin, kung katapusan ng March, that is March 31 na, meron tayong utang pa, balance payable, 12,000. So those are the given. So let us prepare the cash budget of the company. So I'm now moving my slide. Unahin natin yung if we are preparing our cash budget. Ang laman kasi ng cash budget no, na ating gagawin mamaya ay lahat ng perang tinanggap at lahat ng perang binayaran ng company. That is why cash budget. So, unahin natin yung mga babayaran. The cash disbursement budget of the company. So, mayroon tayong babayaran sa mga materials, labor, overhead, and selling. So, last time, sa ating last lesson number 7, nakumpita natin doon magkano babayaran sa direct labor, factory overhead, and selling and administrative expenses. So, ngayon naman, compute natin yung babayaran sa mga direct materials. Hindi pa natin nakukumpita, no? Ang nakumpute natin last time ay kung ilang pounds ang materials ang ating gagamitin. Pero hindi pa natin siya nababayaran. Ngayon pa lang natin siya babayaran using our cash disbursement budget. So, you prepare 5 columns. The column number 1, ito yung accounts payable na babayaran natin. Column number 2, for the month of April. Column number 3, May. Column 4, June. And column 5, ito yung total. Isang quarter. So, we're preparing the budget for April, May, June. Second quarter na yung ating piniprepare. Okay, those are the columns. Now, let's go to the rows to be written. Yung first row natin, since we are preparing the cash disbursement budget, may utang tayo nung March. Accounts payable in March, 12,000. Okay? So, nasa cash disbursement budget tayo, sabihin, lahat ng babayaran, second quarter, ilalagay natin dito. Right? Now, yung accounts payable natin ng March, ika natin ha, baka makalimutan nyo. May accounts payable tayo ng March. So, itong March 31, babayaran natin to sa April. Right? Bakit? Kasi dito, no? Yung utang natin sa current month, yung kalahati niya babayaran on the month following. Ibig sabihin, yung utang natin ng March ay babayaran natin sa month following, which is April. Right? Kaya nakalagay dito, yung utang natin ng March, babayaran natin ngayong April. Kaya nakalagay sa column ng April, so 12,000. Pag di-disperse tayo ng pera para sa 12,000. Okay, now, o yun sa March ha, para sa atin yan ng March eh. Now, sa month ng April, meron tayo mga purchases. Ito ay purchases para sa mga materials natin. Right. Now, if you can recall, doon sa ating previous lesson, sa month ng April, 140,000 pounds yung ating gagamitin na materials. Okay? 140 sa April, 221 sa May, and 142,000 sa June. 140, 221, 142. Those are the number of pounds na gagamitin natin. So, saan nanggaling yan? Nanggaling yan sa ating direct materials budget nung nakaraang lesson.
Gusto niyong balikan? Balikan natin ito. Ayan, di ba? Ito ay from last lesson. From last week. From lesson number 7. You can recall, for the month of April, 140 pounds yung ating gagamitin. The materials, no? For the month of May, 221,000 pounds. For the month of June, 140,000 pounds. Okay? Nanggaling to sa lesson 7. Nanggaling to sa last lesson natin. 140, 221, 142. Okay? Kaya nakalagay dito, 140, 221, 142. April, May, June. Okay? So those are the number of pounds na gagamitin. Then, presyo, di ba? Sabi natin sa ating data, bawat pound, 40 cents ang ating babayaran. 140,000 pounds multiplied by 40 cents per pound, 56,000. Yung ating babayaran for the month of April. Okay? Sa May naman, 221 pounds multiplied by 40 cents. So for the month of May, 88,600 ating babayaran. Then for the month of June, 142,000 pounds multiplied by 40 cents. So for the month of June, 56,800 yung ating babayaran. So June, May, and April. Okay? Hindi natin babayaran. Pero sabi ng ating data, hindi naman natin babayaran buo yan. Okay? Sabi ng ating data, balikan natin. No? Yung kalahati ay babayaran natin sa current month. Yung kalahati babayaran natin sa susunod na month. Okay? Ibig sabihin, itong 56,000, ang kalahati niyan, ay babayaran natin sa April. So, magkano kalahati ng 56,000? 28,000. So, nasa column tayo ng April. Yun yung kalahati ng 56, 28,000 din kasi kalahati, 50-50, diba? Yung 20, babayaran natin yan sa month ng May. Sabihin, kalahati sa current month, kalahati, balance sa susunod na month babayaran. So, April, tapos May. Okay? Now, lipat tayo sa purchase ng May. Complete natin dito na. 88,600 for the month of May. Kalahati yan, babayaran sa May, kalahati, babayaran sa June. Nakalagay dito, kalahati ng 88,600 is 44,300. Babayaran kalahati sa May, babayaran kalahati sa June. Yan ang usapan, no? Yan ang ating assumption. Okay, now for the month of June, dito tayo, 140,000 pounds multiplied by 40 cents. 56,800. Okay, for the month of June. So, punta tayo sa column ng June. Kalahati ng 56,800 is 28,004. Yung kalahati babayaran sa June, yung kalahati babayaran sa July. Okay? So, wala pang nakalagay na July dito kasi nga, ang ating ginagawa ay second quarter pa lang. Yung sa July, sa third quarter lalabas yun. Okay? So, pag nalagay na natin bawat column, yung mga disbursement, i-add mo na yan. So, for the month of April, ang total mong babayaran ay 12,000 para sa March. Tapos, kalahati, 28,000 for April. So, that is 40,000. Ito ang total column ng April. Then, sa May din, you just add the two amount, 28,000 plus 4,300, you have 78,800. Sorry, 300. Then, for the month of June, you add 44,300 by 28,000 for, you have 72,700. Okay, in total, so just get the total isang quarter. So 12,000, 28, 28, 44. Okay, so yan ang cash disbursement natin for the second quarter. No? Yan ay para lang sa disbursement natin for direct materials na ginamit natin. Kasi ito ang hindi pa natin na-compute from previous lesson. Okay, so I will now be moving my slide. Ito yung, baka magtaka kayo saan nanggaling yung mga pounds na ginamit sa previous slide. Ito ay niretrieve ko lang to from lesson number 7. So, balikan yun, nandito to sa lesson number 7.
So, cash disbursement budget pa rin. Ito naman na sa ibang mga bayarin. We will now be preparing the cash disbursement. So, the assumption of breakers, it maintains a 12% open line of credit for 75,000. Ibig sabihin, yung breaker ay pwede siyang mangutang sa bangko ng $75,000 ng kanyang limit. Yan ang limit ng kanyang credit line. Pwede mangutang isang company. Sa breaker, ang kanyang limit, upper limit is 75,000. Yan naman sa atin, di ba? We were given by, pag nangutang ka sa bangko, meron kang credit limit na binibigay. Pag nangutang ka sa credit card or sa GCash, meron kang credit limit na binibigay sa iyo. That is the open line. Sa breaker, 75,000 dollars ang kanyang pwedeng iutangin. Interest rate is 12%. Yan, no? Pag nangutang ka, 12% ang babayaran. Now, the second assumption, ang breaker, sa bawat umpisa ng buwan, dapat meron siyang minimum cash balance na 30,000. Right? Umpisa ng buwan, dapat may pera ka. Diba? Ganun naman tayo sa personally. If you want to start your day, dapat meron kang perang hawak-hawak. Yung breaker, ganun din. At the start of the month, meron sa dapat na minimum cash balance of 30,000 pesos. Okay? So, pag wala kang 30,000, ang gagawin mo, mangungutang ka. Pwede kang mangutang, di ba? Kasi meron kang limit credit na 75,000 sa bangko. Third assumption, breakers borrows and repays loans on the last day of the month. Okay, pag nangutang breaker, babayaran niya yan pagkatapos palagi ng isang buwan. Hindi sa kalagitnaan, no? Tinatapos mo na yung buwan bago bayaran. Yung breaker, yung kanyang mga payables or loan or utang. Fourth assumption, since breaker is a company, it pays a cash dividend of 25,000 in April. Sorry. So, pag sinabing cash dividend, ito yung binabayaran ng company or corporation sa kanyang mga stockholders. So, nag-schedule sa ng payment ng dividend at the end of April, 25,000 lahat-lahat. That is the total dividend paid sa mga stockholders ng company. And the fourth assumption, yung breaker ay bumili ng equipment 143,700 noong May, tapos bumili rin sa equipment noong June, 48,300. Binayaran ng cash. Right? Pwede on credit, pero they opted to pay on cash. Yung dalawang equipment nung May and June. And the last assumption, sabi natin at the start of the month, yung company mo dapat merong hawak-hawak na pera. So at the start of second quarter, yung breaker meron siyang hawak-hawak na pera na $40,000. So those are the assumptions. So let's prepare the cash budget. Okay, yung kaninang prepare natin, cash disbursement budget yon. Ito naman ang iba, cash budget. Kung sinabing cash budget, ito yung mga perang pumasok, tapos mga perang lumabas sa iyong company. Okay, so the same story, we have 5 columns. First column, you write the indicators. Second column, April, May, June, and the total for the second quarter. So, once again, we are preparing the cash budget for the second quarter. So, collections and disbursement. Pag sinabi natin cash budget, perang papasok, collection, perang palabas, disbursement. At least now, you are now trained how to prepare ang cash budget. Saan nanggagaling ang pangalaman ng cash budget? So, basically, cash collection and cash disbursement, ang laman ng ating cash budget. So, you have now prepare the columns. So, ngayon naman, let us prepare the rows to be written. Ang first row mo dyan, since start ng April, sinabi natin kanina na, the start of April 1, meron kang perang hawak-hawak. Cash balance is 40,000. Okay, itong 40,000, ilagay mo yung pinakauna. That is your beginning cash balance for the month of April and also your cash balance at the start of the second quarter
40,000. Now, pangalawa, you're going to add yung mga nakolekta mong pera. Cash collection. So, add cash collection. Ito ay nanggaling sa cash receipt budget mo. If you can recall, lang last lesson natin, lesson 7, we prepared the cash receipt budget of the company. If you can recall, yung pinaka-last slide natin sa last lesson, we prepared the cash receipt budget. So, for the month of April, ang cash collection natin, no, from cash receipt budget, ay $170,000. 170. Kung gusto mong balikan, saan ang galing 170,000? Ito siya. Itong mga slides na to, it came from lesson number 7. Niretrieve ko lang, ha. Alright? Itong 170,000, ang galing to sa cash receipt budget. Okay? From lesson 7. Yan ang galing yung 170,000. Dilagay natin dito. Okay, may pera ka nung April. Start ng April, meron kang perang 40,000. May nakolekta kang 170,000. So, magkanong hawak-hawak ng pera ng April? What is your total cash available for the month of April? Just add that to 40,000 plus 170. Meron kang cash available na 210,000 for the month of April. Right? Now, may pera kang hawak-hawak, 210,000. Tingnan natin na magkano ba ang mga babayaran sa month ng April. Okay, sa month ng April, isang call lang muna tayo, ha. Sa month ng April, babayaran natin yung direct materials na na-compute natin kanina. Di ba kanina nag-compute ng direct materials? Okay, no? Direct materials, 40,000 for the month of April. Okay? Tulagyan mo dito, 40,000. May note naman dyan, this is from our cash disbursement budget, 40,000. Next mong ilagay, direct labor. Okay? Saan ang galing direct labor? It came from our direct labor budget from last lesson, 24,000. Okay? Last lesson, na-compute natin to, ha. From last lesson to, from direct labor budget ng lesson number 7, magkano? 24,000. Okay? Yan nakalagay dito, 24,000. Alright? The next one, yung binayaran natin sa manufacturing overhead, 56,000 pesos. Anong galing? From our overhead budget, 56,000. Balikan natin lesson number 7. From our lesson number 7, overhead budget is 56,000. Okay? Yung nakalagay dito ay 56,000. Okay, next, mababayaran. 70,000 from selling and administrative expense budget. So, sa lesson 7 din ito nanggaling, no? Itong 70,000. Okay, so 70,000 from lesson number 7. Kasi connected yung ating mga lesson, no? Kung hindi mo naintindihan yung lesson number 7, hindi mo maintindihan paano sa'yo papasok dito. Okay? Last na babayaran, dividends, 25,000 pesos. Doon saan siya nanggaling? Meron tayong assumption, no? Bakers pays a cash dividend of 25,000 in April. Maliwanag, binayaran to noong April, 25,000. So, lagay natin dito, 25,000. Okay? Kompleto na, no? So, i-total natin yung 5 binayaran. 40 plus 24 plus 56 plus 70 plus 25. Total disbursement is 215,000. Okay, take note, ang perang available mo ay 210,000 lang. Mas available, 210,000. Ang babayaran mo ay 215,000. So, kulang ang pera mo. Ang tawag natin dyan ay
excess of cash available over disbursement. Pag mas malaki yung available kaysa disbursement, ang tawag natin ay cash excess or sobra. Pero pag mas malaki yung disbursement kaysa cash available, ang tawag na rin ay deficiency. Ay kulang ka. Pag sinabi excess, sobra. Pag sinabing deficiency, kulang. Pinagkataon, mas malaki yung disbursement, kaya yung ating deficiency ay 5,000. Kulang tayo ng pera. Alright? So, saan naman gagaling? Pagkatapos ng buwan ng April, ang pera natin negative. 5,000. May utang ka tayo. Okay? Ibig sabihin yan, mag-start ng May, ang pera mo ay negative 5,000 din. Okay? So, anong gagawin natin? Mangungutang tayo ngayon. Pwede ba tayong mangutang? Pwede. Kaya sabi nating data, yung breaker ay meron sang credit limit na 75,000 sa bangko. Okay? Kaya lang may interest sa bangko, magkano? 12%. So, since dito ay kulang yung pera natin, tayo mangungutang sa bangko. Okay? Magkano bang utangin sa bangko? Balikan ulit natin ating assumption. Sabi natin dito, sa bawat start ng month, dapat ang company, ang breaker ay dapat meron siyang minimum cash balance sa 30,000 pesos. $30,000 pala. Ang pera natin negative 5,000. Okay? So ano gagawin natin? Mangungutang tayo. Magkano utangin natin? Nakalagay dito, no? Para ma-maintain natin yung 30,000 cash balance sa start ng May, mangutang tayo ng 35,000 pesos. Bakit 35? Kasi may utang tayo, may kulang tayong 5,000. Kung utangin mo, huwag 30,000. Kasi pag 30,000 at binawas mo yung 5,000 na kulang, ang matitira sa iyo ay 25,000 lang. Sabi natin, dapat 30,000 ang minimum na hawak-hawak mong pera. So, ang utangin mo sa bangko ay 35,000. Breakers must borrow 35,000. Pag nangutang kang 35,000 sa bangko at ibinawas mo yung kulang noong April, ay matitira pa sa'yo. Pagkano? 30,000 pesos. Sakto lang. 30,000 yung mo kailangan natin for the month of April, month of May. Pero babayaran natin sa bangko, no? At 12% interest. Right? So, utangin natin 35,000. So, inutang na natin, no? Inutang na natin. Kaya sa start ng May, di ba nangutang tayong 35,000? Binawas natin itong sobra. Ibig sabihin yan, at the start of May, may natitira pa sa ating 30,000 pesos. Alright? So, beginning cash balance ng May, 30,000 pesos. I-add ulit natin yung collection natin ng May. Okay, saan nanggaling itong 400,000? O, doon ulit nanggaling yun sa lesson number 7 natin last. 400,000. Month ng May. Cash receipt budget, 400,000. Okay? So, lagyan natin dito, 400,000. So, pag ginagawa yung dalawa, ang cash available mo ay 430,000 pesos. Okay? So, ganun na naman. Ibawas ulit natin yung mga materials. Magkano materials? 72,000. It's 300 pesos. Okay? So, nanggaling yan doon sa ating cash receipt disbursement nung pinakauna. 72,300. 72,300. O, nakalagay dyan, 72,300. Next natin ibawas, direct labor. So, sa nanggaling direct labor, ganun din from lesson number 7. Direct labor, May column,
36,800. Right? So, lagyan natin dito. 36,800. Next, manufacturing overhead. Saan ang galing? Doon pa rin. That's number 7. 76,000 for the month of May. Kasi nasa May na tayo, di ba? 76,000. Lagyan natin dito, 76,000. Next, selling and administrative expense, 85,000. So, saan galing? Ganun din. Selling and administrative expense, 85,000 for the month of May. 85,000. Next, equipment purchase. Sabi ng ating data, siyempre, bumili ng equipment, 143,700 noong May, 48,300 noong June. So, dalawa. So, sa May, meron tayong binili 143,700. Binayaran in cash. So, may disbursement yan kasi binayaran ng cash. Okay, let's go. 143,700. Pagdating ng May, wala na tayong dividend sa binayaran. Kasi ang dividend, sabi natin dito, yung dividend 25,000, binayaran lang siya noong April. So sa May, wala na siya. So blanco siya dito. Then you add all the disbursements, 72 plus 36 plus 76 plus 85 plus 143. Total disbursement is 413,800. Okay, nakita nyo na, ang ating perang available, 430,000. Ang ating binayaran lahat ay 413,800. Mas malaki ang available kaysa disbursement. Itong tinatawag nating excess ay sobra tayo ngayon. Ano? Magkano sobra? So just deduct 430 minus 413 will have 16,200. Excess. Ang April, baliktad. Yung April, kulang tayo. Ngayon, sa May, ka-success ang ating tawag. May sobrang 16,200 pesos. Alright. So, sa katapusan ng May, ang pera natin ay 16,200. Kaya lang sabi natin, bawat start ng month, ang pera natin dapat ay 30,000. Yung 16,200 kulang siya. Kailangan natin dito sa June ay 30,000 pesos ulit. Yan ang ating data. We should maintain always a minimum cash balance of 30,000. Sabihin, pagka-start ng isang buwan, dapat meron ka palaging perang 30,000. Puntahan natin to, ang pera natin sa June, 16,200 lang, di ba? So, anong gagawin natin? Mangungutang ulit tayo. Okay? So, magkanong utangin natin? Kailangan natin ay 30,000. May pera ka ng 16,000. Right? So, magkano pang kailangan natin pera? Magkano pang magkanong kulang sa 30,000? So, ang kulang sa 30,000 ay 13,800. Kuha nyo guys ang kailangan natin 30,000. Ang pera natin 16,200 lang. Magkano utangin natin? Okay? Kailangan natin mangutang. So, magkano? Kailangan natin, lagyan natin dito. Kailangan natin ng 30,000. Meron na tayong 16,200 eh. Ang kailangan natin utangin sa bangko ulit ay 13,800. And 13,800. Right? So, utang tayong 13,800 para pagdating ng June, ay meron ka ng 30,000 pesos ulit. Kompleto na naman kasi nangutang tayo ng 13,800. Pandagdag sa 16,000.
16,000 plus 13,008, kumpleto ulit pera natin ng June, 30,000. Okay? Plus, galing ko muna ito. Ito kaya na. Plus, 335,000. Cash collection. Okay? Saan nanggaling yan? Yung cash collection 335. Doon pa rin sa ano yan? Sa ating cash receipt budget ng lesson number 7. 335,000. Okay? 335,000. So, kaya meron tayong cash collection na 335,000 pesos. Ayan. So, ganun nangyari, no? Ba't nagkaroon ka ng 335,000? Okay? So, pag inad mo yan, 30,000 plus 335 is equal to 365,000 pesos. Okay? So, ang total available na pera mo ay 365,000. Now, ganun pa rin, no? For the month of June, i-deduct ulit natin yung mga disbursement. Unahin natin yung disbursement for materials, 72,700. Okay? So, saan nanggaling yan? O, balikan ulit natin yung ating cash disbursement. 72,700 for direct materials. 72,700. Kaya nakalagay dito ay 72,700. Right? So, bawas ulit natin, direct labor. Saan nanggaling direct labor? 24,000. So, doon din galing sa previous lesson natin, direct labor, 24,000. Okay? So, overhead, 59,000. Sa selling, 75,000. So, 24, 59, 75. So, nakalagay dito, 24, 59, 75,000. Meron tayong payment for equipment purchase. So, sa nagaling 48,300. Sa ating data yan. Okay? Sabi ng ating data, yung breaker ay bumili equipment na 48,300 noong June. Nakalagay dito, June, 48,300. Kompleto na, no? So, i-add ulit natin yung 5. 72 plus 24 plus 59 plus 75 plus 48. The total is 279,000. Total disbursement is 279. Total cash available is 365. So, mas malaki yung pera na nakolekta kesa na-disburse. So, ang sobra, excess, ay 86,000. 365 minus 279 plus excess is 86,000 pesos. Okay. So, may note dito, no? Nung katapusan ng June, malaki na ang pera ng breaker. Ang pera ng breaker pagkatapos ng June, 86,000 na. Pwede na niyang bayaran yung kanyang mga utang. Ang total utang natin ay 48,800. 48,800. O bakit naging 48? Di ba ng April may utang tayong 35,000? Tapos nung may utang tayong 13,800. So pag pinag-add mo yun, 35,000 plus 13,800, ang total utang natin ay 48,800. Pagkano interest? 12%. Alright? So, nanggaling 12%. Nakalagay yun sa ating data. 12% ang utang natin. Ang interest pala. Okay. So, yun ang nangyari din ng June. So, may pera tayong excess, 86,000. I-complete natin ngayon yung ating total na utang tapos total na babayaran. Na-compute, no? Ito, no? Paano tayo nag-arrive sa utang na 48,000? If you can recall, di ba? Ng April, kulang tayo. Excess tayo ng April. Deficient tayo ng April ang 5,000. 5,000.
Pero ng May, excess tayo ng 16,200. Then ng June, excess tayo ng 86,000. Diba? So, itong tatlong to, ilagay natin dito. 1,000, kulang. 16,000, sobra. 86,000, sobra. Alright? So, sa isang quarter, 37,200. Saan ang galing yan? Ito yan. 37,800. Okay? 945 minus 907. 37,200. Alright. Yan natin pera. Pagkatapos ng bawat isang buwan, tapos bayaran natin yung ating mga financing. May mga utang tayo, di ba? So sa April, nangutang tayo ng 35,000. Pinalabanag natin kanina, di ba? Bakit dapat mangutang ng 35,000? Kasi nga, bawat start ang susunod na buwan, dapat meron tayong minimum na hawak-hawak na pera na 30,000. Yan ang utang tayo ng 35,000. To maintain the 30,000 ending balance. Okay? Then sa May, nangutang ulit tayong 13,800. Patay ng utang. Kasi ang pera natin, pagkatapos ng May ay 16,200. Sabi natin, dapat ang minimum nating hawak na pera ay 30,000. So, nangutang tayong 13,800. Borrowing. Borrowing row to, no? Para makompleto yung 30,000. Ang pera natin nung May, 16,000. Nangutang tayong 13,800. Kompleto na yan, 30,000. Okay? Now, pagdating ng June, hindi na tayo mangutang. Kasi ang pera natin ng June ay 86,000. Pagka ang minimum na hawak-hawak natin dapat, 30,000 lang. So, di na tayo mangutang. Kasi lampas sa minimum nating hawak-hawak na pera, 86,000. Pagdating ng June, yung ating mga utang ay babayaran natin. Magkano ang utang natin? 35,000 plus 13,800. Ang total niyan is 48,800. Babayaran sa June. Ba't babayaran sa June? Nakalagay sa ating data. Ito ba yan? Yung breaker ay repays its loan or borrowings on the last day of the month. So kung tapos na ng June, mga utang natin, babayaran natin. Okay, kaya sa ating data dito, meron tayong repayment. Babayaran. Plus interest. Magkano interest? 838,000. Alright? O yung 48,800 nakuha natin, nasa nang galing? 35 plus 13,800. So pag nangutang tayo, merong interest 12%. Saan nagaling 12%? Nakalagay sa ating data, no? Pag nangutang sa bangko, may interest babayaran 12%. Then paano compute yung 12%? Bawat utang, ay merong interest at 12%. Bawat taon. Bawat taon na. Ibig sabihin, itong 35,000, may interest yan, 12% bawat taon. Itong 13,800, meron sa interest 12% bawat taon. Ibig sabihin, pag nangutang ka, at hindi mo nabayaran sa loob ng isang taon, may 12% kang babayaran. Now, how did we compute the 838? Itong 838, ito yung total interest na babayaran ng company. Ito interest para sa 35,000, interest para sa 13,800. Total is 838. Interest. Yun pa paano natin na-compute ng 838? O isa-isahin natin. Ang unang utang natin ay 35,000. Multiplied by 12%. Interest rate. That is 4,200. Isang taon. Isang taon. 4,200 babayaran mo interest. Kaya lang yung utang natin, hindi naman sumabot isang taon. Diba inutang natin yan noong April. Pero pagdating ng June, binayaran na natin. So ang utang natin sa bangko ay hindi isang taon, kundi 2 buwan lang. Okay? So 4,200 isang taon multiplied by 2 months. Itong 4,200, isang taon yan eh. Itong 4,200, pag dinivide mo yan ng isang taon, pag dinivide yung 4,200, that is good for 1 year, di ba? 1 year yung 4,200. Now, i-divide mo siya ng 12 months,
para makuha natin ang interest bawat isang buwan. So 4,200 divided by 12, bawat buwan, 350 ang interest na babayaran. Okay, di ba? 2 buwan tayong nagbayad. 2 buwan natin inutang. So 350 times 2, that is 700 interest. Pangalawang utang natin, 13,800. Pangalawang utang. Ganun din, multiply ng 12%. Isang taon is 1,656. I-divide mo siya ng 12 months din para makuha natin ang interest bawat buwan. So, bawat buwan is 138. Isang buwan na natin sa nilutang from May to June lang. Isang buwan lang siya, that is only 138 interest. Pag inat mo yan, 700 plus 138, that is 838. So, ang interest ating babayaran ay 838. So, nakalagay dito. Pag inat mo yan, ayan, ang total babayaran is 49,368 for total repayment ng utang tapos interest. 49,368. Okay, so, yung nangyari dyan, ganon. 86,000. So, ganun paggawa ng mga cash budget ng isang company. Ayan, 36,362. Okay, so let's go to the next one. Budget administration. The budget committee is a standing committee responsible for sa inyong company, di ba? Hindi naman pa ikaw palagi gumagawa ng budget eh. Hindi lang isang taong gumagawa ng budget. Ang gumagawa ng budget ay isang committee, group of people. So the budget committee is a standing committee responsible for overall policy matters relating to the budget. Mas maganda yung maraming involved sa budgeting galing sa pinakailalim ng company pupunta sa taas para mabubuong budget ay kumpleto. Another function of budget committee, coordinating the preparation of the budget. So, yan ang function. So, ibig sabihin yan, pag meron ka ng company later on, no? Yung, hindi lang ikaw ang gagawa. Pagandang marami kayo. And here are the functions of a budget committee. Ano ginagawa ng isang budget committee? Budget planning and preparation. So, anong trabaho niyan? Pag meron kang ganitong committee, yung mga functions yan is to establish the budget guidelines. Anong objective ng budget? At ano yung timeline? Example, pwede sa isang taon, pwede sa 5 taon. Kasi budget planning and preparation. So maganda sa isang budget planning committee, it should work with different department heads. Example, head ng finance, head ng accounting, head ng HR, no? Para yung HR kasi may sariling budget yan eh. Yung production meron din. No? Pag sa committee ka, dapat yung coordinate with all the department heads sa loob ng isang company para align yung overall budget na magagawa ng inyong company. Yung pangalawang function ng budget committee, review and approval. So, di ba sabi natin kanina, kuhaan mo ng budget ng bawat department. Pag ikaw mag-set ng budget, dapat sila nakakalam. Now, sa number 2, magre-review ka na. So, once the department budgets are submitted to you, the committee reviews each budget ay dapat mong i-review. Budget ng HR, budget ng finance, budget ng marketing. What is the reason? You should ensure that it aligns with the organization's financial objectives. No? Kung gusto ng organization na matipid yung budgeting or pwede namang lose yung budget. Pag matipid, dapat yung mga bawat department budget dapat matipid din. Or very tight din dapat yung pagbabudget.
This process may involve revising proposals to ensure resource allocation is both realistic and efficient. So pag sinabi natin review and approval, di tayo basta-basta nag-approve. Pinabawasan natin, in-slash natin, we minimize the budget of bawat department. And number 3, coordination across departments. The budget committee ensures that all departments communicate effectively. So lahat ng departments should be communicating always consistently with the chairman of the committee para malaman natin kung ba't binawasan, kung mayroon bang conflict, kung align, pang hindi align, di-align natin. The purpose, we should have a harmony lahat ng budget. Harmonize the budget to align, synchronize the budget to align with the company-wide priorities and goals. Yung isang company mayroong priority yan. Kaya dapat efficient, no? Or matipid. So ikaw din as budget head ng marketing, ng HR, dapat naka-align ka rin doon. And the 4th function, forecasting and risk management. The committee assess potential financial risk and forecast future financial needs. It ensures the budget accounts for unforeseen expenses and sets aside reserves for contingencies. Magpasobra. Hindi naman eksakto yung pag nag-budget ka, di ba? Per department, pinapasobrahan mo yan dapat. Kasi we know that may allowance dapat kasi babawasan pa yun ng pinaka-head. Or dapat meron kang pasobra for contingency. Example, sa HR department, ang budget mo, 500,000. Pasobrahan mo, gawin mo 700,000. Kasi time will come na merong contingency or mga unforeseen events na pwede mangyari. Example, kailan pala mag-hire ng additional accountant. Wala sa budget yan. Diba? So, dapat meron kang pasobra. And the last function of the budget committee, the resource allocation. Hatiin mo na yung yung pera, yung finances ng company. Ayan. Kung sino may pinakamalaki. Yun naman example, pagka sa marketing ka, ng budget ng marketing, diba? Sabihin natin, 40% of the budget will go to marketing. Okay. Or sometimes the bulk of the budget will go to the HR kasi we know that the HR department, the people, the manpower, the most important resource of the company. So natin binabudgetan ng malaki. So kanyang priority. Okay, so those are the main functions of a budget committee, and I know this one is the last slide for the day. And that is the end of this lesson, the end of lesson number 8. I hope that you are not stressed sa ating discussion today. I would like to credit Google for my images and photos used sa aking presentation today. And with that one, once again, this has been Dr. Cortez signing off. And see you again guys sa mga future video recording. Bye everyone.